So, sinisimulan ko yung araw ko by spending quiet times with the Lord. So, nagbabasa muna ako ng devotional booklet and nag-journaling din ako about the things that I'm grateful for during the last 24 hours. And sa totoo lang, in this video, hindi ko masyadong film yung morning routine ko kasi mahaba yung morning routine ko, guys. So, meron akong ginawang separate na video about that in this YouTube channel. So, search nyo lang, Dorothy Ann Ramos, morning routine, and makikita nyo agad yon. So, yan, binubuksan ko lang yung cortina ko and yung windows ko, which is usually nakikita ko yung mga aso ko sa labas. So, yan, lalabas na ako ng kwarto ko to prepare for my breakfast. So, pupunta na ako sa kusina to prepare my breakfast, which is usually banana slices and kape. So, heto ako ngayon, umiinom ako ng tubig na parang wala nang bukas kasi 8 hours ka ba namang hindi uminom ng tubig? So, syempre, kailangan natin ng H2O to start our day. And yan, babalik na ako sa kwarto para doon na ako kumain ng breakfast. And yan, pinapalamig ko talaga yung kape ko kasi gusto kong inumin yung kape ko ng tuloy-tuloy kaysa yung paisa-isa. Nilagyan ko din ng coconut oil yung kape ko kasi it really improves your digestion. So, just try it, guys. Good morning! So, I don't know if this vlog is gonna be a day in my life or a week in my life, pero I'm trying to practice my vlogging skills kasi. Most of my videos kasi here on YouTube are sit-down videos which are usually scripted. Meron akong outline na hinanda before filming the video. But this time, I want to challenge myself on doing this vlogging thing. Ayan, as you can see in the video na ginawa ko na yung quiet time ko, pag-prepare ng breakfast, and now I am planning on eating my breakfast. Ito lang yung breakfast ko, banana slices lang and kape. And gusto ko kasi usually light breakfast lang. Excuse pala sa morning face ko. Wala akong makeup ngayon. But this is the reality. Ayun din pala yung gusto kong gawin sa mga vlogs ko. Is gusto ko, somehow, gusto kong maging authentic and real yung mga vlogs ko as much as possible. And usually, kumakain ako ng breakfast habang nanonood ng mga YouTube videos. But since I can't film and watch YouTube videos at the same time, hindi ako... Ito yung reality. Pag nag-film, minsan tumatahol yung mga aso namin. So, pagpasensyahan nyo na. Anyways, so as I was saying, usually nanonood ako ng mga YouTube videos habang kumakain ako ng breakfast. Yung breakfast lang naman. And since hindi ko siya magawa ngayon, ikakat ko muna to. So, yun yung isa sa mga struggles when you're using your phone to do your filming kasi you don't really have a separate camera yet. So, yun talaga yung gusto kong pag-ipunan once na I get monetized here on YouTube. So, ito ako ngayon, iniinom ko yung kape ko and nagmumuni-muni. I just think about life. It's a Sunday today, which means manonood ako nung online church. Usually, dito ko ginagawa yung pagpaplano ko for the whole week. Ang weird kasi as much as I feel na gusto kong ipakita yung real and yung authenticity ng mga vlogs ko, parang
hindi pa rin siya real. Kasi, in a way, syempre, inaayos ko pa rin yung camera angles. Tapos, tinatry kong hindi maging boring. Sinusubukan kong maging engaging yung vlog as much as possible. So, it's more entertaining para sa inyo. I feel na it's just me overthinking things. Meron akong technique na ginagawa kapag ganito na yung toothpaste mo, kapag konti na yung laman. Kasi meron ako nitong parang extractor ba tawag dito? Parang niro-roll mo siya para masaid mo siya, para mapunta lahat ng toothpaste dun sa ibabaw. Kaso, may na-discover ako na mas effective na way on how to do it. So, ito, papakita ko siya ngayon. So, para ma-squeeze mo siya, ganito ko siya ginagawa. Para next time na magtutoothbrush ako, mas madali na, di ba? Ayan. And I don't want to waste anything. Marami ka pang makukuha dyan, guys. So, see, I feel na mas marami kang makukuha sa ganitong way kaysa yung iro-roll mo siya. See? Wala lang, gusto ko lang talagang i-share yun. Ito yung nangyayari kapag meron kang mga dogs. Mamaya magpapaturok na kayo. Behave kayo mamaya. So, Sundays are usually for changing my towel. So, yes, pinapalitan ko talaga yung towels ko every Sundays and Thursdays. Ito ako ngayon, ginagawa ko tong dry brushing kasi ever since binili ko yung dry brush na yan, ginagawa ko na siya everyday. Yeah, praise God. Ang pinupuntahan po natin ay si Jesus. Alam ko pong iba sa inyo, pag nung makita ko, ay wala si Pastor June. Medyo nalulungkot po kayo. But it's just okay. Ako rin po ay nalulungkot na wala si Pastor June. Huwag tayong ma-pride. Siya kasi yung ma-pride, kaya mahirap siya na sumunod sa Panginoon. Now, pag-uusapan natin sa oras ng ika-10th plague. Okay? Katunayan, kahit hindi tayo nag-pray, may blessing tayo sa Panginoon eh. Buhay pa ba kayo? Oh, yung kita nyo, dahil sa buhay kayo, may blessing na yan. Nakita-kita pa tayo dito. Okay? Now, finally, God will demonstrate His power and judgment over Pharaoh and the Egyptians through the plague of the firstborn. God is more superior than Pharaoh. So tayo pinadaloy sa tatlong bagay, God's power to judge. So, ng Pharaoh. Now, sabi ron, so verse 5, and every firstborn in the land of Egypt shall die. See? Timpla lang ako ng vinegar kasi bangus yung kakainin ko for lunch. So after church, gagawa muna ako ng list of weekly goals for the upcoming week ahead. I still use yung mga ganitong planners kasi mas gusto ko yung pen and paper talaga kaysa yung mga digital planner. Mas nagagawa ko yung goal kapag sinulat ko siya by hand. Let me just do that. Goals ko every week, I keep it as few as possible kasi I don't really want to overwhelm myself and overwork myself. So, ayan, siguro okay na sa akin yung tatlong goals for that week. And throughout the week, chine-check ko siya if nagawa ko ba siya or hindi. That's how I set my goals for the week.
And right now, mag-start ako ulit mag-edit ng isang sit-down video. 6 months na ako dito sa YouTube na I've been consistently uploading. So, medyo nakaka-drag na gawin yung pag-editing. Yun din pala yung pinipray ko na if ever I get monetized na sa YouTube, I really pray na I could find someone na magaling mag-edit na I can trust. So, hopefully, nanonood din siya ng mga videos ko so that alam niya kung paano yung style, paano ko ginagawa yung mga videos ko. So, yeah. But for now, I can't really do that kasi hindi pa ako monetize sa YouTube. So, I need to do this on my own. And, meron akong ginawang video before na how I do my YouTube videos. So, doon shinare ko yung workflow ko on how I do my YouTube videos. And maybe if you're interested in watching that, you can watch that after this. So, edit ko muna tong sit-down video na film ko before.